Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Okay, ready? Read. Be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. Let's pray. Panginoon po natin mga Panginoon sa lahat. Kami po muli ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa iyong goodness, sa iyong grace, sa iyong mercy, Panginoon. Pray, Panginoon, na kayo po yung makita sa mensahe nito, Panginoon. Salita mo po ang patuloy, Panginoon, na magnify at kayo po yung patuloy ng mga. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus Christ name we pray. Sige po, umupo na po ang lahat. Ang title ng ating pag-uusapan ngayong hapon ay ito ay binigay ng ating pastor, no? Sa one another principle. Salamat sa Panginoon dahil meron siyang pastor na kung saan ay nagagamit at nagbibigay ng mga study, hindi lamang study na maituro, kung hindi matutunan din bilang personal study. And salamat sa Panginoon dahil ngayon ay pag-uusapan natin ay like-mindedness, no? A biblical call to oneness in Christ. So pag-usapan po natin bakit importante itong like-mindedness, no? Yung pagiging iisang pag-iisip kay Kristo, no? Dahil ang like-mindedness o ang kung mas kilala sa tawag ni Brother Alex Sr. na unity ay importante sa ating mga Kristiyano. Amen. Dahil ito yung core ng one another principle, no? Right. Dahil meron sa ating mga men ay pinag-usapan ang ministering one toward another. Nandyan yung tawag dito, comforting one another. Nandyan yung mga one another principle na pinagkaloob, no? Hindi ko na maisa-isa. Love one another, submit to one another, no? So itong pagiging like-mindedness natin ay meron itong pinagmulan, no? Meron itong pinagmulan, hindi lamang ito sa atin lamang na bigla lang natin naisip, no? Hindi ito part ng isang hindi ito part ng one another principle, but it is the heart, no? Ito yung pinaka puso ng one another principle na sinasabi ni Apostle Paul. So, makikita natin na punta muna tayo, basahin natin sa Romans, nabasa na ito ng ating pastor kanina, sa Romans 15, verse 5. Sabi diyan, Romans 15, verse 5, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Amen. So makikita po natin diyan, kung makikita po natin diyan ay God is the source of like-mindedness, no? God granted us to be like-minded, no? And it is according to Christ Jesus, amen, no? Unity is a doctrine, no? Hindi ito preference, hindi yung gusto ko lang na mukhang parehas kami nito ng iniisip, parehas kami nito ng walk, parehas kami nito ng manner of life. No, hindi po ganun yun. It is doctrine, it is manner of life, and it is rooted in Christ Jesus. No? So, ang pagiging one mind ay ma-express through sa pagsasalita natin ng we are speaking the same things. No? Makikita natin yan sa 1 Corinthians 1:10. 1 Corinthians 1:10. Sabi diyan, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Amen. Hindi ibig sabihin yan na pare-parehas tayo ng mga sinasabi, right, no? Pare-parehas ang lumalabas ng bibig, no? But it is the doctrine na ating natutunan sa Panginoon Jesus, no? And of course, ay hindi tayo magiging one mind kung hindi tayo ligtas. Amen. Hindi tayo
hindi natin makukuha yung one mind na gusto ng Panginoon sa atin kung hindi tayo ligtas. The very foundation ng pagiging like-minded. Amen? Kasi Panginoon ang nag-grant, no? It is spiritual, so therefore it is God is the source, no? Panginoon ang naging source ng pagiging like-mindedness natin. Philippians 3:16. Amen. Philippians 3:16. Sabi po diyan, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. So makikita po natin diyan ay merong rules, merong set of rules na ibinigay ang Panginoon, no? Hindi lamang speaking the same thing, but meron din tayong winuwalk na same rules na pinagkaloob ng Panginoon. And another thing is Philippians 1:27. Amen. Philippians 1:27. Amen. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. That whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, Amen. striving together for the faith of the gospel. Amen. So, ito yung mga standard, no? Ito yung mga standard na sinabi ng ating Apostle Paul, no? Na ating nilalakaran. So, makikita po natin dito na ang pagiging like-minded ay nag-express ito ng humility at love. No? Amen. Puntahan po natin sa Colossians 2:2. Colossians 2:2. Sabi po diyan, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. So, last time ay we tackle yung mga different mysteries, no? And it's a blessing na mapag-aralan yung mga bagay na yon, no? We are same mind sa mga ganong bagay. And kung makikita natin diyan ay merong tatlong bagay ulit, no? Nakikita natin diyan ay unang-una ay yung same love, no? Amen. Kailangan nakikita sa isang believer, sa isang mananampalataya na ikaw meron kang same love, no? Hindi yung gusto mo lang lahat ng sentro ng atensyon ay nasa iyo lamang, no? Gusto mo lamang na pag ikaw ay nakaramdam ng hindi maganda o nagtampo sa iyong kapatiran, ay gusto mong ikaw lamang ang susuyuin, no? Gusto mo na ikaw lagi ang kung sa term pa nila, binibaby, no? Pero pag ikaw ay mag-extend ka ng same love sa iba ay parang negatibo, no? Sa isang mananampalataya, dapat meron tayong same love. Amen. And one accord, no? Meron tayong isang nilalakaran. Tayo ay we are fitly joined together. Iba-iba po yung ating measure. Iba-iba po yung measure na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo nagpapagalingan, hindi po tayo mas magaling ako dito sa Kanya. Mamaya, pupuntahan po natin yan isa-isa. And of course, ang sabi po dyan is one mind. Philippians 2:2, no? Sa nabasa na natin kanina. Puntahan ulit natin. Philippians chapter 2, verse 2. Ito po yung joy ng ating Apostle Paul, no? Ito yung joy ng ating pastor. Ito yung joy ng man gift na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi diyan, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Grabe, no? Yun yung gustong biruin nyo, sa sobrang dami ng churches na binibisita, pinupuntahan ng Apostle Paul, ay hindi talaga maiiwasan na magkaroon ng schism, magkaroon ng hindi pagkakasunduan, merong
hindi maiwasan na merong mga differences ay lalabas, no? At ito yung joy ng Apostle Paul na gustong makita. At ito yung joy na sinasabi ng ating pastor na makita niya lang tayo na nag-walk sa Panginoon, nag-grow sa Panginoon, ay sobrang blessing sa kanyang heart, no? I could only remember, naalala ko na naman kanina yung sinabi ng ating pastor, yung nangyari doon sa Mindoro last time, no? Ay ano ko lang yung pakiramdam ng ating pastor on that time, no? Na tayo ay merong, yung iba gustong mag-stay, yung iba gustong mauna na, yung iba gustong, kalat-kalat, no? Kalat-kalat. But I can hindi ko maano kung ano yung na-feel ng ating pastor that time, but praise God, he stayed composed. Ano pa rin siya? Sober. Yeah, that is the right term, sober. Nanatili pa rin siyang sober sa in times ng mga ganon, no? Maano mo yung ano yun? Hindi, karating na daw dyan. Pero inabot kami ng gabi. So, again, it's just simple analogy na makarelate tayong lahat, no? And what more sa atin na meron tayong mga differences, different emotions, different manner of life, different gifts, different needs, no? Marami tayong differences sa mga bagay-bagay sa mga circumstances. Isa na lang dyan, finances. Magkakaiba tayo ng needs sa finances. Merong iba na average, may mga iba na below average, may mga iba na abundance, may sometimes may okay, may sometimes na hindi, no? And it's just a thing na makikita natin na meron tayong pagkakaiba. And being like-minded is hindi ibig sabihin nito na magkaroon tayo ng pare-parehas na manner of life or magkaroon tayo ng pare-parehas na personality. That's the right term, personality, no? But sabi dito sa Philippians 2:3, baba ng konti, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves, no? And it is a sad thing dahil marami sa mga Kristiyano ngayon na porket alam nila na matagal na sila sa pagiging Kristiyano ay they are ahead or they are better than others, no? At nakikita yung pride, no? The way na makipag-reach out sa mga kapatiran, the way it will manifest, no? Romans 12:16. And ang esteeming others better than themselves ay hindi mo tinitignan yung sarili mo na you are ahead of them. You are more spiritual. I'm spiritual, you are carnal. Right. Mas marami akong nalalaman sa'yo. I'm the pastor of this church. I'm the head of the home. Right. No? But rather sabi diyan, esteeming others better than themselves. O sige, lagi sinasabi ni Evangelist, o sige, kayo nang magaling. No? Kayo nang magaling. Romans 12:16. Romans 12:16. Yun nga po yun, yung kanina na ating key-verse kanina, be of the same mind, one toward another. Mind not high things. Amen. Alam niyo ba, unang-unang pumasok, dahil nagkaroon ng pagkakasala, si Lucifer ay naging high-minded siya. Right. Inisip niya na, I will like be the most high. Gusto ko rin maging kagaya nun. I will ascend. Na para bang gusto niya angkinin lahat. No? May measure na nga na binigay sa kanya eh. May measure na nga na binigay sa atin eh. No?
May mga kanya-kanya na nga tayong pinagkaloob ng Panginoon eh. Amen. Amen. Huwag na nating angkinin yung iba, pati ba naman sa gift? Ano pa tayo? Maging greedy pa tayo? Sabi nga ni Evangelist Rogie. Pati ba naman sa rewards, greedy pa rin tayo? Gusto natin sa atin lahat. No? Right. Yes, Lord. Amen. And ang danger po ng unity na walang katotohanan, of course, ay kailangan rooted ito sa doctrine. That's right. Hindi tayo magkakaroon ng same mind, hindi tayo magkakaroon ng one accord, one love, kung hindi tayo parehas ng doktrina. Kung hindi tayo parehas ng doktrina, magkakaroon tayo ng malaking problema. Because we are not synchronized. Amen. No? Hindi tayo makakapag-walk forward. No? Of course, ay sinabi diyan, verse 17, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Hindi lang yan sinabi na in the sight of God, Right. but also in the sight of all men. Amen. Amen. Kailangan nakikita yan, kailangan nagmamanifest yan. No? And pagka nakita natin na merong mali sa doktrina, no? Doon nagkakos ng division. Right. Doon nabubuwag yung pagiging like-mindedness. That's right. Meron silang sinasabi na hindi naman tayo magkaparehas, hindi naman tayo magkaiba ng doktrina, no? Bakit tayo maghihiwalay? Right. No? Ba't doon po nagsisimula Amen. ang simula ng pagbagsak? Ang pagguho, no, ng structure ng body of Christ. Kasi frame tayo eh. Amen. Ang analogy sa atin, building. So, kung ang isang part ng building ay mag-collapse, of course, ay guguho talaga yan. No? Talagang sira talaga yan. So, yung pagdidiscern natin doon sa doktrina ay act of love na rin natin yun. No? It is, ginagard natin yung unang-una sa lahat yung ating foundation, which is the gospel. Kung hindi tayo pare-parehas ng kaligtasan, ang iba sa atin ay naligtas sa biyaya, ang iba sa atin ay kumakapit pa sa gawa, ay hindi tayo like-minded sa Panginoon. No? Magkaiba po tayo. And of course, ay ito yung isang ginagawa rin ng ating pastor, which is protecting the flock. Tayo ay pinoprotektahan niya bilang kanyang mga miyembro. No? And of course, we are preserving yung doktrina na itinuro sa atin. Of course, kung yung doktrina na tinuro sa atin ay nakurap natin, Right. parang parang pass the message. Malinaw yung mensahe sa simula. Pagdating dun sa dulo, sabog-sabog iba na. No? Parang ganun din yun. Yung doktrina na pinadampalatayanan natin, pag tayo ay hindi natin nabantayan at nakurap natin in some ways, corrupted na yung may papasa natin sa mga next generations. Corrupted na yung may papasa natin sa mga anak natin. And of course, ano pa bang expected natin? Corrupt na rin yung may papasa nila. And God intervention na lang na mai-correct pa. And it is God intervention din na nalaman natin yung katotohanan. No? Salamat sa Panginoon dahil some of us ay hindi man nag-start ng tama, but I can praise God dahil we are in the right track, no? By God's grace, no? Sa biyaya lamang ng Panginoon. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang pundasyon ng pagiging like-mindedness ay ang truth, no? Sabi sa Romans 5:15 na nabasa natin kanina, Romans 15:5 pala, sorry. 15:5 na nabasa natin kanina. Now the God of patience and consolation grant you to be like-minded, one toward another according to Christ Jesus, no? Ang source po natin diyan is Christ Jesus, no? Yes. Hindi si Apostle Paul ang nagbigay nito, no? But Panginoon yung nag-grant sa atin nito.
Amen? Yung binigay ng ating Apostle Paul ay pattern na lamang ng Panginoong Jesucristo na binigay sa kanya. No? So, again, ang pagiging like-mindedness ay it's not natural. Hindi yan biglaan, hindi yan kusa. Kasi tayo ay, ang natural natin, yun nga, yung natural man ay sinners. No? So, bilang natural man ay hindi natural na tayo ay mayroong unity. No? And hindi ito emotional. Ay, parehas kami ng circumstances. Parehas kami ng pinagdaanan sa buhay. Baka parehas din kami nito ng nilalakaran. So, hindi po yun, no? Hindi po yun. We are grounded. We are established in truth, no? And kung ang pagiging like-mindedness ay spiritual, therefore it is God-given. No, it is God-given. It is not man-made. It is not orchestrated by man, no? Hindi ito gawa-gawa lang natin. Hindi tayo magsusulat dyan na rules and regulations. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan, no? Sa mga pananamit natin, hindi na question yung how long is long and how short is short, no? Sa gupit, hindi na how long is long, how short is short. Amen? And praise God dahil ako na naman yung si Pastor Diop and Brother Paul, hahaba pa ng hair, no? Mga testimony nila. But praise God, hindi ligtas naman ako okay lang, mahabang buhok, no? Ligtas naman ako okay na yun, walang buhok. Di ba pala yun? Di ba pala yun? But praise God, dahil we have one mind, no? Hindi na question yung sa atin, anong damit ang susuotin. Hindi anong buhok ang susuotin, ha? So, being like-mindedness is revealed. Revealed yun according to His revealed mind. No? Before the foundation of the world. No? Yung purpose niya sa atin. According to His doctrine. Yes. Amen. And according to His appointed teaching authority. Kung ang apostol mo ay si Apostol Pedro, ay may question, no? Dahil you have the tendency to mix up all things, which is in the Bible, no? But praise God, merong appointed teaching authority yung Panginoon in this dispensation of grace, no? So, salamat sa Panginoon. So, anything about or anything outside the boundary ay pwedeng masabi natin na may care, may love, kasi yung iba nga yung ibang denomination nga maraming mas mababait pa sa atin, maraming mas may care pa kaysa sa atin. Meron pang mas tawag dito, mas faithful pa sa atin, no? It may looks, pero hindi yun kagaya ng binigay ng Apostle Paul, no? Merong measuring line na pinagkaloob yung ating Panginoon, no? Scripture never allows unity to float freely. It always tethered to truth. Naka-anchor yan sa katotohanan. Hindi yan kagaya ng chaff na basta lang sunod ka lang sa agos, no? Right. It should be anchored, no? Nakita niyo yung pattern? Nakita niyo yung pattern kanina? Sige, puntaan muna natin. Yung kanina, 1 Corinthians 1:10, napuntahan na natin yan, ano? That ye speak the same thing, tapos mind the same thing. Sa Philippians 3:16, tapos Philippians 1:27, striving together for the faith of the gospel, no? Kanina ay nakita natin yung pattern. We have the same speech. We have the same rule. We have the same faith. No? Hindi yan pwede na we agree to disagree. Tama ba? Or we disagree. We agree to disagree.
or vice versa. Hindi pwedeng ganun. You have your truth, I have mine. Hindi pwedeng ganun. Right. Kasi yung doktrina ay nagdi-divide talaga yan. And nasaksihan po natin yan sa mahabang panahon. Right. But yung pagmamahal na ginawa ng Panginoong Hesukristo ay nag-unite sa atin. No? Amen. Nakita natin na doktrina ay nirevealed ng Panginoong Hesus, nirevealed niya kay Apostle Paul, at meron tayong doktrina na nag-govern sa atin. Amen. Kumbaga yung preaching last time, yung upholding the pattern of divine order, Amen. the divine order, ay makikita natin doon yung structure, no? Yun yung salita ng Panginoon na nagro-rule sa atin, yun yung parang ating constitution, kumbaga, Right. no? Itong salita ng Panginoon, ito yung nagbubuklod sa atin. Kung walang salita ng Panginoon, kung kagaya nung sinasabi ng ilan na hindi inspired ang KJV, ay nakakalungkot isipin. Right. Dahil yun pa lamang nag-iisang nagbubuklod sa atin bilang mananampalataya ay hindi inspired. And it's a sad thing, no? Nakakalungkot na may mga nagki-claim na ligtas sila na hindi daw inspired. Sa pagkanta pa nga lang, kailangan natin pare-parehas tayo ng music sheet, pare-parehas tayo ng Right. Amen. pare-parehas tayo ng lyrics, no? Pag mali yung mga lyrics natin, hindi na wala nang harmony, no? Sabog yung melody, hindi mag-harmonize. Ganon din sa salita ng Panginoon. That's why praise God, we have the inspired KJV. We have the inspired preserved Word of God, no? And next is sa Colossians, balikan natin yung Colossians 2 kanina. Colossians 2 dyan kanina, ay makikita natin dyan, meron tayong tatlong makikita dyan, no? Hearts, yung pagka meron tayong unity or meron tayong pagkakaisa sa salita ng Panginoon, ay makikita po natin dyan yung mga hearts that is comforted, Amen. no? We are knit together, no? At saan? In love, Amen. no? So dito makikita natin na love does not create truth. Amen. Yung pagmamahal natin sa isa't isa ay hindi nag-create truth, but rather it responds. Nagre-response ito sa truth Amen. na ating mga natutunan, no? At wala tayong response kung wala tayong katotohanang natutunan. Marahil yung katotohanan na yon ay na-preach lang, pero sa atin ay lumulutang lang sa mind natin, naglalaroy-laroy lang. But praise God, ay doon tayo naka-anchor, no? And makikita natin diyan sa kanina ay sinabi ng ating Apostle Paul ay Philippians 2:2, fulfill ye my joy. It is fulfilling yung joy Amen. ng bawat isa sa atin, Amen. no? Nakita ba natin yun na kung meron tayong pagkakaisa, ang saya. Amen. Pero kapag walang pagkakaisa, watak-watak, parang nakakainis, no? Parang ang bigat, no? Pero kung merong pagkakaisa, ay merong joy, no? Amen. Amen. At kailangan meron tayong pagiging like-minded at love follows. Amen. Kasi hindi yun eh. Kumbaga sa hindi pwedeng kagaya sa marriage, no? You cannot love outside the marriage. Right. Parang sa Panginoon, outside Christ is not love, Right. no? Tayo ay binubuklod dun sa Spirit of Christ, Amen. sa love ng Panginoon, no? And habang tayo ay
Sa Philippians 2:3, balikan natin yung ating mga nabasang verses kanina. Philippians 2:3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. No? Right, right. So, ito yung sinasabi natin kanina. Pag kayo sa isang group, no? Sa inyong mag-asawa, for example, ay merong pagiging oneness ng kanilang kaisipan, ay merong lowliness. Amen. Walang away na nangyayari. Right, right. Pero pansinin nyo, pag nawala yung pagiging oneness ng mind ninyo, Tama, tama. Amen. pag itong si isa ay merong gustong point na sabihin at itong si isa naman ay may pointless din siya. Di ba? Tama. Yung isa may point na gusto, yung isa may pointless. Talagang chaos talaga, hindi talaga. At hindi ka magkakaroon ng teachable heart. Amen. Tama. Kapag ikaw ay isang mananampalataya na nakikinig sa isang conference, nakikinig sa preaching, sa nagsasalita sa harapan, mas magaling pa ako dyan. Mas nauna pa ako dyan eh. Yung mga sinasabi niya, napag-aralan ko na yan. Rich. Where's the Holy Spirit? Amen. Right. Naka-anchor lang ba tayo sa ating mga knowledge? Amen. Amen, amen. Hanggang knowledge lang ba tayo? Wala tayong understanding Amen, amen. na magbunga sa atin ng wisdom. Sana ng wisdom. No? But sometimes, ang hindi pagiging kaisa ng kaisipan ay nagkakaroon ng pride. Right. No? Minsan, they rather to choose dominate than to serve. Amen. Parang meron siyang heart na, alam mo yun yung sindak ka kaagad, sisindakin ka kaagad, i-overwhelm ka kaagad ng mga knowledge na kanyang natutunan kuno. Pero kung iisipin mo, kung titignan mo maigi, kung magre-rely ka lamang sa salita ng Panginoon, kahit na gaano pa ka knowledgeable, kahit gaano ka pa ka knowledgeable, hindi magsisinungaling yung manner of life mo. Amen. Right. Right, right. Rich, amen. Kasi yung knowledge, puff it up. Kung yung mga natututunan natin ay hanggang knowledge lang, baka mamaya, magaya tayo sa iba na nagpapagalingan na lang. And it's a sad thing. No? By God's grace ay nagsimula tayo ng merong unity. I can reminisce yung mga testimonies natin doon sa kabilang local church pa, how we thank God that we are put in one body sa isang local church, tinayo dito kung paano yung mga prayers natin ay nagtugma-tugma. Amen, amen. We are thankful. No? Ang sarap balikan ng mga memories, sweet memories. Right, right. Amen. And ang nakakalungkot isipin that hindi natin mamalayan ay i-take advantage tayo ng ating mga kaaway. Right, At right. remember, we doesn't wrestle against blood, flesh and blood, no? But against principalities and powers. Yes, Lord. Sa isang idlap lang yan pag pumasok sa isip natin. Amen? Merong mga mananampalataya na kung titignan ay faithful na nagsaserve sa Panginoon. Kung titignan ay sobrang knowledgeable na himay-himayin yung mga talata, malumanay magsalita. Amen? But what happened? Right. In a snap of a finger, pang. Nawala sila. Yes, Lord, amen. They choose to dominate than to serve. Nagpadala sila doon sa nagpa-overwhelm sila doon sa mga knowledge na ni-reveal ko no sa kanila. And help us, Lord, that we should study to be quiet.
Hindi yung the more na nag-i-study tayo, hala, dinibati yung mga Muslim, dinibati yung mga iglesia ni Cristo, dinibati yung mga nagko-comment dun sa Facebook. Preach. Amen. Grabe ang nagagawa ng knowledge, no? Right. Man. Right, right. But that little knowledge, sobrang liit lamang yan. That Yes. little knowledge could destroy you. Right, right. Amen? Sobra tayong mamaya, sobrang makapag-rebuke sa mga errors ng iba. Amen? Amen, amen. Tapos yung mga errors, sarili nating errors, Right. hindi natin makita. Right. Kamusta tayo sa bahay? Amen. No? Kamusta tayo sa bahay? Kamusta yung ating personal na relationship sa Panginoon? Amen. Amen? And salamat sa Panginoon kasi yung riches ng kanyang salita ay na-impart sa atin. Amen. Pero hindi reason ito na ipagmayabang natin, ipagkalat natin, i-broadcast natin sa lahat, i-post natin sa lahat na tayo ang magaling. Totoo, minsan kating-kati ka na eh, no? Magtingin ka sa mga comment, hindi, ito yung tama eh. Ito yung gusto mo replyan. Ano ka pala eh? Pero hindi dapat ganun, no? Sabi nga ng pastor natin kanina, patience. No? Patience lang. Hindi yung may patience ka, sige, isa pa. Hindi yung ganun, no? Kailangan, antayin natin, malay natin, pre-adventure. Word ng pastor natin, pre-adventure. Yeah. I could still remember the days doon sa doon sa Candaba, pre-adventure. And now we are looking at them. Amen. Praise God. Amen. Salamat sa Panginoon dahil yung love ng Panginoon ang nag-unite sa kanila. Amen. Yung salita ng Panginoon yung nag-unite. Yung ginawa ng Panginoon doon sa Cross of Calvary yung nag-unite. Amen. Amen. Amen? Kung walang like-mindedness, kung walang oneness of mind, Right. ay siguro wala tayong nati-cherish na worthy couple na kasama ngayon. Amen? Amen. Amen. But praise God. Again, praise God, no? I can, tawag dito, I could glorify God dahil minsan lamang ako makasaksi ng, from yung pagpaalam hanggang sa kasal, no? And praise God ay naging part tayo nun. I could just thank God sa ganung ano. It's a glorifying sa mata ng Panginoon. Amen. 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 Balik tayo. And doon sa Romans 12:16 ay sabi doon ay mind not high things but condescend to men of low state, no? Again, hindi ibig sabihin na magka-condescend ka sa mga low state ay abandon mo na yung truth. Hindi ibig sabihin ay ilo-lower mo na yung standard ng yung doktrina, no? Hindi ibig sabihin ay hindi mo na inaano yung tawag dito, yung distinction, hindi ka na nag-rightly divide din. Hindi sabi, condescend eh. Paano yun? Right. Amen. No? Ibig sabihin ay you are refusing dun sa tinatawag nating spiritual elitism. Kung baga, dito sa world ay meron tinatawag na elitista, oligarch, o nagmamaniobra ng market value, nagmamaniobra ng mga palitan, no? Meron din tayo yung tinatawag na spiritual elitism. Ito yung mga tingin nila ay sila yung pinakamataas sa lahat. No? Kagaya nung isang pastor na congressman na sinabing
hindi daw inspired ang Bible, no? Right. Next. I'd rather have to have inspired Bible than expired Bible. Right. Yes. Amen. Amen. Sabi nga ni Pastor Dan baka mamaya pag hindi pare-parehas, walang hindi inspired yung Bible ay maging kesera-sera, whatever will be na. Amen. Amen? Kahit ano. Ano pa yun sa Bisaya? Yung sagol? Oh, yun. Sa Tagalog, halo-halo. Basta masarap kainin kahit hindi para sa'yo. No? Parang meron kang special word sa sarili mo. No? Na lagi kang naka-chin up, ako, pastor, may hawak din ako. Malaking church, marami na akong pinag-aral, no? Marami akong gawain na nasimulan, walang natapos. Amen? It's sad thing. Nakakalungkot, nakakatawa, pero someday we will give an account Right. sa harap ng Panginoon. Right. Papakita natin yung lahat. Anong nagawa natin? No? At it means na pag meron kang, pag nagko-condescend ka sa mga low estate, it means that walking with brethren as fellow members, not as rivals. Meron sa mga ibang local churches ay pagalingan eh. May ano yan eh, may ano yan, top board kung sinong pinakamalaking magbigay, sinong perfect attendance, sinong knowledgeable sa Bible, ito bigyan kita ng ministry sa ganito. Ikaw diyan kasi ano ka? Ikaw yung susunod sa akin. Pero wag muna, ako pa rin. Amen? We are fellow members. Amen. We have different measures pero we are walking in same same purpose. It is according to Christ Jesus. Amen? Like-mindedness is expressed not in dominance or display, Right. but in humility. Hearts knit together in love, mind governed by truth, and lives marked by lowliness. Meron siyang humble. Testimony ng ating Brother Jovin dun sa Malipa dati. Praise God, meron akong humble na pastor. Amen? Imbis na siya yung magbigay, imbis na siya yung bigyan, siya pa yung nagbibigay. And sometimes naisip ko, baka nga yung binibigay natin, binibigay pa niya. Hindi ka makakita ng ganun, no? They are called endangered species. Protect them at all costs. Hindi na exotic na. Breed them. Meron kayo sa rito. Amen? Exotic yan. Pero ang pag-breed sa atin by God's grace ay spiritual. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon. No? Ang spiritual ay hindi namamana. Amen? Amen. Hindi mamana ni Marcos, hindi mamana ni Gab, ni Matt, ni Zach, no? Hindi mamana ng ating mga anak. It is, naituturo natin yan, naituturo natin. That's right. Amen. No? Tama. Hindi yan namamana. Right. And praise God dahil tayo ay nabibreed sa ganong pamamaraan. No? Magandang breeding. Magandang lahi. Sa kanila na yung gandang lahi. Dahil na lang. Praise God dahil meron tayong katotohanan. Bigay nyo na sa amin si Kristo. Amen? Sa inyo na ang lahat. Iwan nyo lang si Kristo sa amin. Amen? Tira lang kayo ng konti. Tingnan ko lang hawag ng kunin. Again, not all is biblical unity. No? Hindi lahat ng unity na nakikita natin ay biblical. Right. No?
So, ang doktrinang natutunan natin, kung taliwas dito, no? Kung taliwas dito sa mga pinakita ng ating Apostle Pablo or labas sa Biblia, ay hindi natin yun masasabi na biblical unity, no? Kasi yung doktrina natin ay already established. Hindi natin yan ginawa, established na yan, tinuturo yan ng pastor natin, yung mga topics na binibigay sa atin. No? Bago pa natin malaman yung mga truths na yan, ma-overwhelm tayo, maging thankful tayo sa mga natutunan natin. Amen. Established na yan. Right. Amen? Nandyan na yan. And praise God, binubuksan niya yung ating mga kaisipan na matutunan itong mga bagay na to. Amen. No? And also, truth is already known. Kasi, nai-preach na yan eh. Amen. Naipangaral na yan eh. Right. Amen. Hindi na yan hahanapin. Amen. Amen. Aaralin na lang po. Amen. Amen? And, again, ay sa isang mananampalataya, no? Na makikita natin na nag-walk na otherwise minded na, ay binigyan tayo ng Panginoon na ma-spot yung mga bagay na yon, makita kaagad, no? Binigyan tayo ng discernment ng Panginoon. Malaman kaagad natin according to His words, no? Ay, itong isang kapatid na to ay parang mali yung tinuturo or mali yung manner of life, no? Right. Amen. Hindi rin tayo maging judgmental. Hindi ibig sabihin nung tayo ay judgmental. Right. We have the mind of Christ. Amen. Amen. Binigyan na tayo ng Panginoon yung mind niya. Alangan naman hindi natin yun magamit. No? But again, ay hindi ibig sabihin nito ay mag-isolate ka, no? But be prayerful. Amen. Sa mga Amen. ganung bagay. Right. Amen. Be prayerful, no? And again, ay magagawa mo lamang ito kung magfa-follow ka doon sa instruction, no? Doon sa set of rules na binigay ng ating Apostle Paul, no? So sige, i-wrap up na natin. So makikita natin, no? Unang-una sa lahat ay yung pag-condescend sa low mind state ay hindi ibig sabihin nun na i-ano rin natin yung kanyang wrongdoings, no? Right. Amen. Amen. No? Hindi rin ibig sabihin nun na mag-ano ka rin, tawag dito, maging one mind ka rin dun sa corrupted gospel na tinuturo, no? Na maging confusion din sa doktrinang tinuturo mo or false authority, no? Kung sa kanila ay ang authority ay sa home ay ang woman, ay hindi ka rin ay hindi na ako didikit dyan kasi ano yan eh, ganito yan, pangit, ano yan, bad influence yan. No, hindi po ganun. Right. Amen. Hindi po ganun. Ang dapat po ay we could speak with love, no? Prayer by prayer, no? Dahil without prayer tayo po ay magiging high mind. Bago natin bitawan yung salita, bago natin gawin yung mga gawain, pag hindi po tayo nag-pray, we will tend to make wrong decision. Amen. No? Magkakamali talaga tayo ng Amen. decision. And sometimes it will hurt, no? It will hurt that brethren, and yun pa yung mag-cause ng stumbling block na hindi na siya magpakita. No? Hindi na ako magsimba kasi nakakahiya eh. Parang makasalanan ako. Ang dami ko nang hindi nagagampanan. Right. Parang sa akin na lang yung tingin. Hindi po ganun. Amen. Amen. Huwag po nating iparamdam na
we hate a person, Amen. no? But we hate the wrongdoings. Amen. Amen? Hindi po flesh and blood ang ating kalaban. Right, Amen? right. Hindi po natin kaaway ang ating mga kapatid. Amen. Hindi po natin kaaway ang ating mga asawa. Amen. Right. Children, hindi nyo kaaway ang isa't isa Amen. sa mga misunderstanding, sa mga play. That's right. Amen. Amen? You should have one mind. Amen, amen. Amen? And I do believe that your parents is teaching you earnestly. Lagi kayong sinasabihan. Amen, amen. Amen? And na ano na yun, na-preach din natin yung last time. Amen? We are not stop warning, stop alarming, no? But we are always banging that alarm. Amen. No, we are sounding that trumpet, no? And being like-minded is guarding Christ's testimony. Last time we talk about the mystery of godliness. Amen. Yung pinamuhay natin yung Panginoong Hesukristo sa atin. Amen? Gusto ba natin na yung ibang mga simbahan ay magsabi, ay, ayoko magsimba dyan sa inyo, kayo nga, hindi nyo nga maayos yung mga internal affairs ninyo eh. Mm. Kayo nga, iba-iba nga kayo. Meron akong nakausap dati na ang dating daan, and naguguluhan siya, bakit ang dami daw version ng mga Baptist. Amen. Ng mga Southern Baptist, may mga Bible Bap, mga Northern, Western, Eastern, meron mga ganyan. May mga rightly dividers, may mga hyper-dispensationalists, pati si Apostle Paul, yung cross, hinihiwa-hiwa, hinahati-hati, dinidivide. No? And doon pa lamang ay sira na yung pangalang Baptist sa mata nila. No? And that's different topic na naman, why I am a Baptist, no? Amen, amen. And doon tayo, no? Doon pa lang ay makita na natin na ayoko dyan, ayoko magsimba dyan. Baka mamaya yung Diyos ninyo ay hindi totoong Diyos. Kasi nagkukos ng confusion eh. Right. Iba-iba, iwa-hiwalay. But praise God, we are Amen. instructed, Amen, amen. no? Na magkaroon ng same love, Amen. mag-walk in one accord. Right. We should be knit together with love para mag-guard natin yung Kristo na nasa atin. And of course, pag meron tayong oneness of mind, ay mag-guard din natin yung conscience ng believers. Amen. Amen, amen. It's true. Totoo yun. Dahil pag meron tayong one mind, meron tayong lowliness of mind, one mind tayo sa ganong bagay. Amen? Hindi makapag-isip ng hindi maganda yung kapatiran sa atin. Amen? Right. And magagawa natin yung one another principle na yun. Right. Amen. How could we comfort one another, Brother Alex? How could we minister one another, Brother Carlo? Amen. 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 Kung wala naman tayong same mind, wala tayong same rule, wala tayong one accord, wala rin. Amen. Baka mamaya nag-minister lang tayo kasi kailangan, baka mamaya kinomfort lang natin kasi naawa tayo. Right. There's nothing wrong about those things. Amen? Pero doon tayo sa pinaka-core, doon tayo sa pinaka-heart, no? Na pare-parehas yung ating pag-iisip, pare-parehas yung ating mga ginagawa, pare-parehas yung ating mga response sa bawat mga kapatiran, kasi iisa yung ating katawan, iisa yung katotohanan na ating tinatayuan. Amen? At kung hindi isa, ay, again, we could fail. Right.
Kahit na madami tayong differences, different responsibilities, no? Sa mga mukha pa lang, magkakaiba na. But praise God, Amen. we have that oneness. We have put in that one body. Anong sabi doon? Anong sabi doon sa ano? Sa ano kanina? Sa Romans 15:5. Now the God of patience and consolation grant you. It is granted already. Amen. Hindi na natin yun hinihilingin. Amen? It is open already. It is already a privilege. It's not right. No? It's a privilege that it is already granted to us. No? And of course, when we have that same mind, that founded on truth, which is rooted in Christ and right doctrine, no, and expressed in love through humility and lowliness of mind, preserved by discernment, kasi may isip mo talaga yun eh, guarding unity by protecting the doctrine, magaguard natin ang isa't isa. Amen. Magiging synchronized tayo. Amen. Doon lang ay ma-apply natin yung sinabi ng Panginoon doon sa, puntahan natin Ephesians last verse po. Simulan sa verse 8. For by grace are ye saved through faith, that's our foundation, and not that of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yung one accord na yun ay ito. We should walk in them. In what? In good works. Makita yun sa ating manner of life. Magkaroon ng fruitful na good works yung ating pamumuhay. Amen? And praise God dahil He is the one who is working in us, both to will and do para sa Kanyang pleasure. For His pleasure, hindi para sa atin. Gagawin ko to para ako ang bida. Gagawin ko to para ako ang makita. Gagawin ko to para akong magmukhang magaling. Sana po hindi ganun ang ating mindset. We are created in Christ Jesus unto good works. Kumbaga sa tayo yung kanyang mga workmanship, tayo yung display niya. Sa paninda pa tayong display niya ng kanyang grace, kanyang glory. Amen. Hindi natin hayaan na ma-despise yung glory ng Panginoon or yung pangalan ng Panginoon sa ating manner of life. Amen. Amen. And, yun lamang po. Praise God. Amen. Sige po, tawagin ko ang ating Pastor Job for any last final words. Amen, amen. The last. So, thank God for that message. And salamat sa Panginoon that it explains why and where ano yung understanding natin of being like-minded and same mind, one toward another. And thank God for that, Brother Bandam. And it's na ano nyo na kanina that it's not that yung pagiging one mind na yun is hindi kayong one mind doon sa mga principles na iyon, but that one mind is
you understand that you are one in Christ. One in Christ. And then what? Siyempre, natural